Magandang hapon po mga kababayan and welcome to another live episode of Immigration at Iba Pa, kung saan tatalakayin natin ang inyong mga immigration matters, family law matters, and other legal matters here in Canada. Ako po si Jean Aguilar and of course, makakasama natin ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake Aguilar. Good afternoon, Attorney Jake. Magandang hapon, Jean. Magandang hapon po sa mga nanonood ngayon. Yes. So, another live show today. And of course, before we go and proceed to the usual Q&A questions po natin. So, sige, bigyan lang natin ng update sa ating mga kababayan. Ito na ang pinakahihintay na update. PR to Kaso. PR. Ano ba talaga to? May kaso. Yun. Kaso, it's not what they're expecting. What we expected. Yeah. Oo. So, sige, bigyan lang natin sila ng update. So, finally, IRCC has released clearer information on the TR to buong PR. details na. Yes, information. And here's what you need to know. I-reiterate lang po namin. So, there is no new PR portal. So, IRCC is accelerating PR applications that are already in process. Patagalogin po natin yan mamaya. Yes. And then, the TR to PR measure aims to accelerate the applications of those who have already applied in the following programs. So, RCIP, AIP stream workers in Atlantic Canada with a designated employer and PR application in process, provincial nominee program, caregivers, yan, kasama ang caregivers at least, HCCP and HSWIP, and agri-food pilot applicants. Ayun. All the major cities such as Toronto, Vancouver, Montreal, and Calgary are not included. So, excluded sila sa program na to. You must have lived outside a census metropolitan area for 2 years. And so far, 3,600 workers have already granted PR since January of 2026. 20,000 slots are allotted for 2026. So more or less, meron pang 17,000 applications that they need to process. Ayun. So yun yung gist of the PR. So sa madaling salita, hindi na siya bago. Walang bago. Hindi siya bagong program. Yeah. Na ang ini-expect kasi natin yun nga, may bagong program, TR to PR. So yung mga babaka sakaling maging PR yun, bibigyan sila ng opportunity. Pero ang sinasabi dito, yung may mga existing na application, ipa-fast track lang nila. Kaya medyo marami nga na-disappoint dito. Yeah. Kasi hindi yun yung ini-expect natin. But anyway, ayan na yung buong detalye. Yeah. Yung mga nabanggit ni Jean kanina na mga existing programs na yun, yun yung ipa-fast track. At saka sa makikita natin yung sa labas siya ng metropolitan areas, sa labas siya ng malalaking cities, which is nabanggit naman na, I think last week binanggit na rin natin yun. So yun lang, yun ang news update. Yeah, kasi previously, several years ago, before the COVID, nagkaroon ng TR-TPR, na merong bagong portal. Yun yung hinihintay sana natin, kasi yun medyo extraordinary nga yun. Maraming naging PR nga sa program na yun. Parang ang kailangan mo lang, may trabaho ka for at least 1 year, tapos may job offer ka, ganun lang kasimple. But it's not... That was then. Yeah. So yun nga, medyo extraordinary yung times na yun kasi COVID nga. So ngayon, medyo normal na tayo, kumbaga. Yeah. So, yun lang. Medyo hindi ganun ka-exciting. It's not what we're expecting. But yung TR to PR news. But life must go on. There you go. Yeah. At least kasama yung home care workers. Home care workers. At least, yun, ipapast track na. So, kumbaga yung mga naghihintay dyan na nag-submit last year pa, nung March. Correct. For 2025. the HSWI. Yeah. Hopefully, you would get your AOR soon. Yeah. So, pipiliin nila yung may 2 years na doon. So, yun nga din. So, kung naka 2 years or more na kayo, kasama kayo sa ipaprioritize. Fast track. Okay. Fast track, yeah. Okay. And then we also have another immigration news. Bigay lang tayo na update. So, it was just recently today, ni-release today. Canada tightens the regulations on immigration consultants. It takes effect July 15, 2026. So, ano ba yung changes about these new regulations? So, stronger complaints and discipline process with higher penalties for rule-breaking consultants. Public Register of Licensed Consultants will show more information starting April 2027. Clearer rules for investigating misconduct.
And then, Minister gains power to appoint someone to take over if the CICC board fails its duties, and guidance established for the compensation fund for victims of consultancy fraud. So, ang masasabi ko lang dyan, ayan, medyo naghihigpit sila sa mga immigration consultants. Hindi natin masyadong alam. Ayoko mag-comment doon sa background kung bakit. Kasi hindi ko alam. Yeah. Pero ang alam natin is naghihigpit sila doon sa mga immigration consultants nga. And one thing na worth mentioning is merong way para maka-recover sila ng mga monetary damages. Kung yun nga, kung halimbawa may nawala sa inyong pera, financial pwede kayo maka-recover somehow. So yun yung medyo dumikit sa akin na information. Ayun. Okay. So, yun po yung mga updates natin today. So, as usual, feel free to send in your questions. Nasa YouTube po tayo ngayon, but of course, we will definitely be able to answer your questions. So, mag-key in lang po kayo ng comments nyo sa YouTube section. Sana po makasunod pa rin yung iba. Yun nga, wala tayong Facebook ngayon, so YouTube tayo lahat. Last week naman, marami nakasunod. Yes. So, hopefully ganun pa rin. Continuous lang din po. You can send in your questions to us. Immigration, family law, legal matters here in Canada. Pipilitin po ni Attorney Jake sagutin yung inyong mga katanungan. So, while we are waiting, ayan, nag-hi si Jeff. Hello, Jeff. Hello, Jeff. And si Melody. Ay, mahilig siya kay Melody. Good afternoon, Miss Jean and Attorney Jake. Ayun. Hello, Melody. Thank you for watching. Sa mga nanonood po, kung may mga katanungan kayo, now is the chance. So, if wala pa pong maglalakas loob magtanong, ayan, sige, i-check natin yung mga questions that we received from previous live Q&A natin na hindi natin nasagot. Ayan, sige. Meron lang na question doon sa TR2PR na pinost natin sa website natin. Si Anna Marie, may I ask po, paano kung nandito sa Ontario na welder, pwede po ba akong mag-apply? Yun nga, hindi siya pwedeng applyan. Wala kayong a-applyan. Dapat nakapag-apply na kayo noon. Meron kayong existing application. So, halimbawa yan, nabanggit RCIP or provincial nominations, ganyan. Kung meron kayong mga existing applications doon. Tsaka ano pala, Atlantic Immigration Pilot. Yun. Kung may mga existing application kayo, naka 2 years kayo, tsaka yun yung sa labas ng metropolitan areas, if a fast track daw yung application nyo. So, yun lang po ang alam natin sa ngayon. So again, no new Wala applications. Wala kayong a-apply yan. Oo. Okay. So we move on. Nasa na ang ating mga questionnaires. Magtanong lang po kayo at libre po to. So pwede kayong magtanong. Mahinang benta natin ngayon. Yes. Ano pa? Hanap pa ng lakas ng loob. Oo. Okay, sige. Basahin natin yung ibang questions natin. Ayan, meron na naglakas ng loob. Si John Paulo. Sige, basahin natin ang buena mano. Si John Paulo. Hi, Attorney and Ma'am Jean. Ça va bien. Ay, merci beaucoup. Ask ko lang po, may mga instances po ba na sa sobrang tagal ng approval ng new work permit, bawiin na ni employer yung LMIA at job offer kahit na-submit na sa portal? Merci. Pwede naman na po nilang gawin yun. Siyempre, hawak ni employer yan. Hopefully, hindi. Kasi nga, sayang naman. Pero, nasa kamay ni employer definitely. Yung LMIA, tsaka job offer, pwede nilang bawiin. I think, if I may add to what Attorney Jake has said, so, kung nakasalang yung application mo, it would matter pag kinontak ni IRCC yung si employer to verify your the job offer. Regardless, kasi kung may intention si employer na bawiin, siya ang kukontak kay IRCC na sinasabi niya Yun na lang. i-disregard yun na yung LMIA or job offer, pwede niyang gawin yon. Pero kung silent lang siya, siyempre hindi malalaman ni IRCC. Pero it's your obligation din kasi as the applicant to inform IRCC kung ano man yung updates. So, ang assumption kasi ni IRCC na yung existing LMIA or job offer is yun nga, valid pa siya. So, kung binawi na ni employer, hindi tayo dapat din, huwag nating hayaan na ganun lang. Kasi, well, that can even lead to possible misrepresentation din. So, huwag nating gawin ganun.
So yan, anyway, balik tayo dun sa sagot natin na nasa kamay ni employer yung LMIA at saka job offer. So meaning, pwede nilang bawiin yun. Ayun. Okay, John Paulo, sana nasagot namin yung iyong katanungan. Maraming salamat. Sige, move muna tayo sa ibang questions kung wala pa tayong marireceive. Ayan. Kay Jimson F.E. Kapag po nag-apply ng work permit extension before expiry pero na-refuse, tapos mag-a-apply ng restoration, parang nabasa ko na to. Visitor record po ba yon or visitor visa? May option pa rin bang ma-restore as a worker? Yeah, parang nasagot na natin to last week. Yung restoration, depende kung worker or visitor record. Pag worker, dapat merong basis like LMIA. Pag wala namang basis yung work permit, ang fallback nyo, visitor record na lang muna. Yun nga lang, pag nag-convert na kayo into visitor record at later on gusto nyo magtrabaho ulit, you may have to exit Canada po muna. Yun ang gusto ng IRCC. Okay, Jimson, maraming salamat for that question. Ayan, si Joylen. Sige, basahin natin ang question ni Joylen Kalumba, 5480. Hello, attorney. Yung husband ko may willing na mag-sponsor ng LMIA. Nasa rural area kami. Ano kaya ang magandang job title na para sa kanya na pasok sa RCIP or OINP? Thanks po. Tapos additional information, yung employer po may mga property, demand po ba ang maintenance? In demand po ba ang maintenance property? Okay, so sagutin natin yung mga tanong na yan. Salamat, Joylen. Simula rin sa RCIP, depende yan sa kailangan ng community. Kasi ang pinaka-requirement sa RCIP, yung meron kayong job offer from a registered employer, tapos i-recommend kayo nung town or nung city or nung community. So, ano yung nire-recommend ng community? Depende. Tanungin nyo yung community kasi marami. Iba-iba sila, iba-iba yung community. Iba-iba yung pangangailangan nila. So, you have to do your own research. Alamin nyo kung ano yung mga nire-recommend nung community na yon. So, kasi yun yung sagot sa tanong nyo, anong job title, yung community na nakakaalam nun kung anong job title yung gusto nilang i-recommend. Same thing din sa OANP, may mga list din yan ng mga in-demand na occupations na ninonominate din ni Ontario Province. So same lang din naman yan sa ibang mga provinces. Lahat ng provinces, mayroong mga listahan sila ng kung anong mga job titles or NOCs yung gusto nilang i-nominate. So you have to do your own research po dyan. Next question, with regards dun sa mga property, kung in-demand yung maintenance property. Sa pagkakaalam ko, yes. Pero syempre, depende rin sa location. So you do have to make your own research then. Ang pinaka tool dyan yung job bank, andun yung data. Kaya lang minsan kasi luma na yung data na yon. Kailangan din magkaroon kayo ng parang updated information. And sometimes, kailangan nyo magtanong-tanong eh. Kailangan nyo pumunta mismo dun sa area na yun, sa lugar na yun. At magtanong-tanong kayo kung yun nga, nangangailangan ba sila ng mga property managers. Usually, dun nyo lang din malalaman kung ano nga ang sitwasyon, may demand ba or wala. Ayun. Okay, Joylen. Thank you very much for that question. Okay, ayan, we've got another one. Moving on to Lily the Great, YLT. Hello, Ma'am Sir. I recently received my OINP nomination for permanent residence under the foreign worker stream. Congratulations. Ayun. However, I had already resigned after my work permit application was refused last January while awaiting this result. Okay. I have since lost my legal status in Canada and must return to the Philippines. May pag-asa pa po ba ako to apply for PR? Thanks po. Okay. Nako. In many cases, hindi nyo kailangang nasa Canada para maging PR. So, in many cases. Pero tingnan natin ito. OINP nomination. OINP nomination. Under foreign worker Foreign stream. worker. Pa-check natin kung requirement nga ba na nandito kayo sa Canada or sa Ontario. Pero ang based on my previous knowledge, hindi kailangan. Pero mabuti na i-confirm kung ano yung latest dyan. Kasi again, in most cases, hindi naman kailangan na nandito kayo sa
Canada or sa Ontario. Usually enough na meron kayong job offer or meron kayong previous experience. So, yun lang po. Dapat- But anyway, pa-check natin Okay. sa kaibigan natin. Dapat daw may work, may existing work, kaso Okay. nag-resign siya. So, yun yung requirement dun sa foreign worker stream. Yeah. But we will get more details as we move along. Sige, hintayin natin we'll yung move forward muna at balikan natin. para babalikan ka sigurado namin, yung sagot. Lily the Great. Okay, para mabigyan namin ng more details. Ayan, sige. Habang naghihintay tayo, I am gonna check the other questions bago that we have. Ayan, sige. Ayan, may bago na tayong question from Nancy N9P8Q. PGWP expiration is October 2026. I'm planning to apply LMIA work exempt. Complete na po ang documents ko. Gusto ko po sana i-maximize yung PGWP ko and planning to lodge by August, September. Mas okay po ba mag-apply earlier? PGWP expiration, October 2026. Planning to apply LMIA work exempt. Ano kaya yung exemption na Ano yun? kaya yan? But anyway, complete ang documents. I-max yung PGWP hanggang October 2026. Gusto mag-lodge sang August to September. Mag-apply nung, yun nga, yung work permit, ano? LMIA work exempt permit. Pwede pakibigay yung ano? Yeah, anyway, hindi na natin uusisain yung kung ano yung LMIA exemption. work exemption na yon. Pero kung nag-qualify nga po kayo doon, pwede nyo siyang i-maximize hanggang August to September, as close as you can get dun sa October. Para pag nag-submit kayo nun, you can have yung maintained status nga po. Para ma-achieve nyo yung yung goal nyo na ma-maximize yung authorization nyo. So, yan, may additional information si Nancy. French daw, French Mobility Program, good. Very LMIA good. work exempt work permit. Okay, ayan. So, may benefit nga talaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa French. So, that's good to know. Pero yun po, tama ang hinala nyo na yes, you can apply around August or even September. Ang importante is valid pa yung PGWP nyo para pag nag-submit kayo ng application doon sa panibagong work permit, you can have maintained status habang pinaprocess yung work permit application na yun. Okay. So, yun lang po. Okay po yung naisip niyong plan. Yeah. Okay, Nancy, thank you very much for that question. We move on to Adele Ramos. My son is graduating this November and his second study permit is expiring in December. What suggestions can you give in making sure he secures a work permit in Canada? Computer programming, no PGWP anymore. Ba't kaya no PGWP? Baka hindi qualified dun sa PGWP. Or baka nagawa niya na? Kung walang PGWP, ang way lang po is LMIA talaga. So kung ang tanong niyo is how to make sure na magkaroon siya ng work permit, yun lang po, LMIA talaga ang sagot dyan. So again, although alam natin mahirap kumuha nun, yun po yung default kung tayo ay foreign worker. Kasi nga po, ang policy ng Government of Canada, bigyan ng priority muna yung PR at saka citizen. Yun po naman talaga ang pinaka-rational kung ba't nila nire-require yung LMIA. So yun po, dapat since nag-aaral siya dito sa Canada, dapat nga competitive siya at saka yung area of expertise niya, yun yung in demand dito sa Canada. Meaning kahit PR or citizen, kulang yung tao para punuan yung pangangailangan dun sa field na yon. Ayun. Okay, Adele, thank you very much for that question. Okay, sige. Mag-move on muna tayo sa ating mga baon na question if there's no new questions that we will be receiving right now. Sige, ito. From Ann K. Hello po. Gusto ko po sanang mag-ask regarding PR processing. Possible po bang hindi isama ang husband ko sa processing for PR
Since 2014 pa kami walang contact. I'm planning to file a divorce, kaya lang masyadong mabigat po para sa akin ang sitwasyon ko na TFW pa lang po. Ang requirement kasi, yung separated na kayo, kung separated na kayo, hindi nyo na kailangang isama yung spouse. So basically, hindi siya optional eh. Hindi siya yung para magde-decide kayo, sasama ko ba o hindi. Sagutin nyo muna yung tanong, hiwalay na ba kayo o hindi. So sabi nyo, hindi na kayo nag-uusap since 2014 pa. Well, that indicates na yung separated na kayo. Pero kumbaga, kinonfirm nyo ba sa isa't isa or at least nagkaroon na kayo ng closure. Kasi minsan, di ba, walang closure sa atin kasi sa Pilipinas eh. Hiwalay na kayo or hindi na kayo nag-uusap for many years pero parang somehow gusto nyo pa rin magkabalikan or what. Sa atin sa Pilipinas, medyo common yon. Pero anyway, dito sa Canada, kailangan nyo lang desisyonan nyo na ito talaga, hiwalay na tayo. So, kanya-kanya na tayo. Kung yun ang situation, then hindi nyo na kailangan isama yung spouse nyo. Yung hindi pagsama sa kanya, mandatory yun. It's not like a matter of choice kung isasama nyo pa rin ba o hindi. Mag-decide muna kayo kung talaga bang separated na kayo. Ayun. Okay, Ann Kay, thank you very much for that question. Ayan, sige, keep it coming. Meron na tayong mga questions. So may follow-up information si Adele. Can your consultancy help further or assist on further steps para daw dun sa anak niya na... Yes po, reach out lang po kayo sa amin. Andiyan po yung contact information namin sa screen. Dapat lang makasecure ng LMIA from the employer yung anak niyo. Yung part po na yun yung hindi namin pinoprovide. Yung like maghanap kami ng employer for you or LMIA for you. Kayo muna po yung dapat maghanap nun. Yeah. Pag nakahanap na kayo nun at kailangan nyo pa rin ng assistance, tsaka lang po kayo sa amin lalapit. Yeah. Or if you have an employer who's willing to apply for LMIA, we can assist. Pwede rin po yun. So kung yung applying for LMIA. Employer nyo willing naman pero hindi nila alam paano mag-apply ng LMIA, doon din po kami pwedeng tumulong. Yeah. Okay, Adele, maraming salamat for that follow-up information. We move on to Judith, Q6190. Hello, I saw in the news before about those missing students that were given study permit but did not report to their school. Is the immigration looking for them? Is it worth the resources to look? Magandang tanong yan. To look for them. Ayun, teka, may follow-up. Meron pa siyang sunod na question sa baba. Okay. Is it worth looking for them? What will happen to the students when found? Estudyante. Oh. Pero hindi na rin po bago sa akin yung ganyang news. Maraming ang gumagawa niyan. Yung nagkukunyari nga na mag-aaral dito, pero ang totoo na yan, gusto lang din magtrabaho talaga. So, tinetake advantage nila kasi di ba nga pwede naman work up to 24 hours nga ano. At yung iba, lagpas-lagpas pa doon. Medyo alam na natin, I mean, common nga siya. And yes, si IRCC din naghigpit na dyan and sa pagkakaalam ko nga mataas ngayon ang refusal sa application ng study permits because of that. So medyo mahigpit si IRCC. Talagang inuusisa niya kung yung nag-a-apply ba ng study permit is genuine talaga. Kung baga, gusto talaga nilang mag-aral, gusto talaga nilang tapusin yung course. Unlike nga yung iba na, again, parang ano lang yun, front. Para lang magkaroon ng papel, pero ang totoo niyan, gusto lang nilang kumita ng kumita, magtrabaho, and even lagpas-lagpas na dun sa 24 hours na limit. Kumbaga, as you know, cash job, mga ganyan. So yun, pwedeng hanapin sila ng IRCC pero hindi naman sapat din yung resources ni IRCC para hanapin silang lahat. Kaya ang pinaka magagawa na lang ni IRCC sa ngayon is maghigpit doon sa mga bagong nag-a-apply ng study permit. Ayun. Okay, Judith, thank you for that question. Sige, balikan natin si Lily the Great. Ayan, so sabi ng ating kasama sa office, nakalagay daw doon for OANP FSW, what is important? For your application to be approved, the job offer must be effective the date that you are nominated by the OINP.
Yun daw yung importante. So sa madaling salita, hindi nga kailangan na nagtatrabaho ka like right now. Tama? Kasi dapat effective siya. The time Pag you were na-nominate, nominated by OINP. Pwedeng, yun nga lang, yung timing medyo narrow So pag na-nominate ka, dapat i-activate na yung job offer na yon. Kumbaga, i-hire ka agad. Tama ba? Yun ang... Wait. Sige. Kasi nag-resign daw. So, hindi siya effective. Okay. Kailangan natin ng more details dito. Siguro pag nag-break tayo, we will get back to this information. Marang mahaba-habang discussion yon kasi nag-resign siya. I think that's the problem. Sabihin ko muna yung Siguro for default, set aside muna nga natin kung ano talaga yung actual. Pero yung default kasi, yung mga ganyang PR programs, ang gusto lang naman ni IRCC nga, by the time na na-approve ka as PR, meron kang trabaho. Kaya ka hinahanapan ng job offer. Kumbaga secured na yung trabaho mo, hindi yung ginawa kang PR, tapos maghahanap ka pa lang ng work. Ang gusto ni IRCC, once na ginawa kang PR, may job ka na. Walang time na hinihintay para magkaroon ka ng work. Right away, may trabaho ka. Yun yung pinaka-requirement. Kaya hindi usually required na meron kang existing job. So anyway, yun ang interpretation natin dyan sa ngayon, yung job offer. And ang gusto ni IRCC, once na nominate ka, may job ka. So medyo nga lang yung timing na mahirap syempre kasi pag ninominate ka tapos paano kung hindi ka bigyan ng job nung day na yon, medyo magkakaroon tayo ng konting issue doon. Pero yun lang po muna yung masasabi natin. Usually, ang kailangan ni Canada is meron kayong secured job once na maging PR kayo or man-nominate kayo. So, yun po muna. Okay. Sige, ang hanging question natin will be from Wilma Lakpian. Good afternoon. Close permit expiring on November 30, 2026. Wala na ding LMIA according to my employer but willing to support OINP FSW. Ayun. So, it's a PSW facility, long-term care facility, pero I just turned 1 year experience last April. Okay. Follow-up information, my employer will apply by June, through the job offer employer portal. If ever hindi po ako ma-invite or ma-refuse, what any other way I can do to extend my stay? Thank you. So, babalikan natin si Wilma sa pagbabalik natin after the short break. Filipino TV was built for one reason, to put Filipinos in Canada in the spotlight. Every Filipino in Canada has a story. We made it visible. Filipino TV remains the leading creator of original Filipino programming for TV and digital outside the Philippines. Created by Filipino-Canadian creatives for the community they belong to. We opened our doors to those who were curious enough to try. People with day jobs who dared to create after hours. Cooking shows, talk shows, music, public service, sports, wellness. Different formats, one shared courage. Since 2016, we stayed true to one thing, spotlighting Filipinos in Canada. Their hustle, their struggles, their wins. As the world went digital, we moved with our community. We didn't just post, we partnered.
we shot, edited, mentored, and built alongside Filipino creators. Filipino TV remains a sandbox for Filipino-Canadian creatives. From cable to socials, we create because your story matters. Assume. Ayan na. Ayun. Okay, balikan natin si Medyo Wilma. pinagdedebatihan pa po namin yung sagot. Pero, Okay. ayun nga. Kay Wilma na Sige, to. ikaw muna. Ay. Sige, si Wilma muna. Balikan natin yung isa. Okay, so ang tanong ni Wilma, sana nga si Wilma, naka-close work permit siya, wala na din siyang LMIA according to employer, Okay. but willing to support OINP, FWS, PSW long-term care facility, and kaka 1 year niya pa lang. My employer is planning to apply June. If ever Supportan, hindi daw siya yeah. ma-invite or ma-refuse, what any other way can she stay? Extend her Visitor record po. Yan ang lagi nating nire-recommend kung hindi kayo makakuha ng extension sa inyong work permit. Visitor record po yung kailangan yung applyan para makapag-stay. As you said, yun lang naman ang gusto nyo, di ba? Mag-extend ng stay dito sa Canada. Visitor record po yung kailangan dyan. Pero syempre, hindi kayo makapag-work with your visitor record. At saka pagka later on na mag-convert na kayo into work permit ulit, baka kailangan nyo po mag-exit. So, yun lang naman po yung kailangan nyo i-consider. Ayun. Okay, Wilma, thank you for that question. We move on to Ara Mulawin 3658. May chance po ba PRV to work permit as a caregiver po? Yeah, pero yun nga din, kailangan nyo mag-exit. Kasi pag naka-temporary kayo, ka-visitor record kayo, at magko-convert kayo into a worker status, you may need to exit Canada. So, yun lang naman po. Pero pwede, kung yun ang tanong nyo. Pwede mag-convert from a TRV to work permit. Okay. So, si Lily, ito yung ito yung may OINP na nomination, pero wala na siyang work kasi nag-resign siya. Again, kung kasi yung pagkakaroon ng job, di ba, it takes two, yung employer nyo at saka kayo as an employee. Ibig sabihin may job offer si employer at kayo, tatanggapin nyo ba yung offer na yon? Kung nag-resign kayo at wala na kayong balak tanggapin yung job, edi yun, pagka ninominate kayo, wala kayong job. Ang gusto nga, ang requirement is meron kayong job. Yeah. So, it takes two, yung job offer ng employer at saka yung acceptance nyo doon sa offer niya. So, yun yung pinaka-requirement. Again, it doesn't matter kung ano yung past or ano yung existing. Ang importante is yung pag nag-grant sa inyo yung nomination or yung PR, meron kayong work. So, doon po tayo, yun yung titingnan natin na situation. Meron bang existing job offer at that time? I-accept nyo ba yung job offer na yon? Doon po tayo titingin. Okay. Okay, maraming salamat, Lily. We move on to Adel Ramos. Sa akin naman po, PGWP expiring on November, but my employer is willing to file LMIA through the Global Talent Stream pathway. If this pushes through, can I apply my wife and 16-year-old daughter's permits at the same time? So, medyo tricky yung sagot kasi pwede kayo mag-apply at the same time. May full disclosure lang din doon sa mga application. Pero yung basis kasi nung sa wife nyo, I am assuming spousal open work permit, ano? Yeah. At saka doon sa daughter, malamang study permit. Ang basis niyan is yung application nyo as the principal. Pero since naka-pending pa yon, walang pagbabasihan pa yung application ng wife at saka nung anak. Pero pwede nyo siyang isubmit. So, umaga, yes, pwede kayong mag-apply sabay. Pero you must understand na pwedeng mauna yung processing nung sa wife nyo or doon sa anak nyo. At pag na-process yun, tapos hindi pa lumalabas yung application nyo naman, pwedeng ma-refuse yun. Yeah. Nangyayari din talaga yun. So, hindi natin control yung part na yun kasi
most likely iba din yung officer na nag-handle nung sa application ng wife nyo or nung sa anak nyo, iba din yung sa inyo. So, hindi kailangang hintayin ng kung sino man na nagpa-process nung sa anak nyo or nung sa wife nyo, hindi sila required na hintayin yung approval noong or nung result nung mismong application nyo. So, kailangan nyo lang pong i-consider yung partner. So, pwede, pero know or understand what can happen later. Okay, Adele, thank you very much for that question. So, ayan, may follow-up question si Wilma. Pwede po kaya ako mag-take ng PSW sa DLI for 1 year para magka-PGWP siya? Make sure lang po na na-meet nyo yung requirements para sa PGWP. I mean, mag-aaral muna siya. Ayun nga. So, study permit. So, I'm not sure kung may PSW courses ba na eligible for PGWP, pero yun lang, you need to do your own research din po dyan. Make sure lang na yung course nyo is eligible for the PGWP. Sometimes you can ask po yung administrators dun sa school. Minsan alam nila yan mismo. Sasagutin ka nila diretsahan kung eligible ba sila o hindi. Okay, Wilma, thank you very much for that question. Okay, we move on to Ara Mulawin, 3658. If possible po, magpa-consult ako sa inyo right away. My employer is willing to apply and support me for LMIA. First time niya po mag-hire ng foreign worker. Ayun. Okay po, Yes. salamat dyan. Medyo common po yan. So, yeah, kung nakakita kayo ng employer nga po, na willing naman mag-apply ng LMIA, pero hindi nga nila alam kasi yan, first time nila. They don't know the process. Diyan po kami pwedeng Yeah. magbigay ng assistance. Okay, so yung contact information po namin, it's on the screen. Just give us a call or send us a private message sa aming Facebook page, JCA Law Office. Okay, or you can also visit our website, filipinolawyer.ca. Thank you very much, Ara. Ayan, si Judith Q. Si Judith pala to. Thank you for answering my question. See you soon, Judith. You're welcome. Thank you, Judith, for watching. Ayan. Sige, we move on to Rico Obena, 2802. Hello po, DIY lang po ako. Ang husband ko po ang nag-sponsor as Outland Spousal Sponsorship. Siya rin po ang aking representative. Nag-start na po siya mag-fill out checklist. Ang nangyari po, start anew. Di pa na-submit, pero pag open ng portal, may message na start new application. Yeah, medyo technical na po yan. Hindi na natin, Opo, hindi ko na we need to masasagot po. really see what's going on in the portal. So unfortunately, kung meron po kayong pumasok kayo sa inyong GC key, iba rin po kasi kami. We do have our portal as an Yeah. authorized representative. portal po yung sa amin. So we wouldn't know po kung anong nakikita ni Sir, okay? Maraming salamat, Rico, for that question. We move on to Titong Middle East. Good afternoon, attorney. Question for my friend. PGWP and open work permit ang parents. Study permit ang child. Graduate ng grade 12 this June. Pwede po ba mag-apply inside Canada ng international student for college doon sa bata? Yes, ang alam ko po pwede. Kasi andito yung mga magulang niya. So hindi naman na siya palalabasin pa para mag-reapply ng study permit. Yeah. At normal po yan na after niyang matapos yung high school niya, mag-aaral ng college naman. So pwede mag-apply ng study permit for that and hindi niya na kailangan lumabas. Yeah. Okay, Titong, maraming salamat for that question. Ayan, may follow-up question si Adele. Can my wife and daughter's application be an attachment to my work permit? LMIA application para sabay sila ma-process. So hindi po ganun yung process niya. Hindi pwedeng sabihin niya, pwede ba sabay niyo itong i-process? Kanya-kanya po talaga yung application nun. Sa inyo, sa asawa niyo, sa anak niyo, separate po talaga yung submission niyan. Hindi niyo pwedeng sabihin, pwede ba sabay-sabayin niyo na to? Hindi. We can't do that. Pero you can inform yun sa application niyo. Halimbawa na merong, pwede niyo i-inform na meron kayong additional applications na related doon sa application niyo. So i-inform niyo lang. Hindi niyo kailangan i-attach yung buong application. Yeah.
Yung application themselves, separate po talaga yun. Kanya-kanya yun. But, yun nga, you can add additional information saying na, meron akong additional application na related dito sa application ko. So, ganun po ang mangyayari dyan. Ayun. Okay, Adele, maraming salamat for that question. Ayan, si Ara, thank you po. Already book an appointment. Ayan, bilis Thank you, po, Ara. Bilis, ha? Thank you. Okay, we move on to Patring 8611. Right now po, under tourist visa po ako. Husband ko po is the primary applicant and not a skilled worker. That's why my open work permit extension is refused. Oh, ano po kaya pwedeng gawin para magka-work permit ulit? LMIA lang po. Yun lang ang lagi natin sagot dyan. Yun yung pinaka-requirement para makapagtrabaho po kayo. Ayun. Miss Patring, maraming salamat for that question. Ayan. Sige, may time pa po tayo. We still have 16 minutes more or less. Ayan. Si Rico Obena, 2802. How po ang charge nyo if nag-process ng spousal sponsorship? Ang sagot po dyan, ang process po namin usually, it starts with a consultation muna. For a general assessment. Para maintindihan namin kung ano yung sitwasyon nyo at kung may tanong kayo, pwede nating sagutin doon sa consultation na yon. And then from there, doon namin po kayo bibigyan ng proposal if you request it para malaman nyo kung magkano nga po yung sponsorship application. Kasi hindi yan pare-pareho po. Yeah, it's May tailored fit for each. May mga kino-consider po kami na factors para mabigyan kayo ng tamang pricing. Ayun, Rico. Maraming salamat, Rico, for the follow-up information. Ayan, meron pa tayong 15 minutes, so pwede pa kayong magtanong ng questions Madami-dami pa. nyo. Nandito lang kami ni Attorney Jake. Sige, balikan natin yung ibang questions na we have offline. Okay, from Cecilia. Ayan, Cecilia M. Good afternoon. Ask lang po if good idea na i-apply ng student visa yung anak ko na iwan sa Philippines after 2 tourist visa applications refused. Family of 4 kami and siya lang ang nasa Philippines. He's single. Very common po yung ganyang situation na merong naiwan doon sa Pilipinas and usually overage na kasi siya or kung ano man yung dahilan kung ba't hindi siya nakasama as a dependent. Common po yan. And then, ang pinaka-dikahon nga rin na ano natin dyan, prescription, kumbaga. Yan, mag-aral nga po. Apply for international study permit para makarating siya dito and on his or her own, pwede sila maging PR din. So katulad din ng iba and mga nagtatanong ngayon, usually ang ang entry nila is as a student, which is again medyo default ngayon kasi aral ka muna, usually hanggang 2 years and then para mabigyan ka ng PGWP, so mabigyan ka ng 3 years na PGWP. All in all, mga 5 years na rin yon sa Canada and hopefully by that time, hopefully kasi hindi lahat na pinapalad na maging PR pero hopefully by that time nakapag-ready na kayo para lumaki yung chance nyo na maging PR. So may mga programs na nabanggit na rin natin kanina, yan of course Express Entry, CEC, Canadian Experience Class, so 1 year of work experience lang naman sa Canada ang kailangan nun, pero nga pataasan ng points. Mayroon pang other programs, mga provincial nominations, RCIP, yung mga categories, yung French category, for example. So, yung 5 years na yun, supposedly kung maayos yung plano nyo, that would be enough para maging PR ka or siya, yung anak nyo. Pero yun po, yun ang pwede nating i-advise sa kanya para makasunod siya dito sa Canada. Ayun. Okay, Cecilia, thank you for that offline question. Ayan, ang pagbabalik ni Lily the Great. Ma'am, ano pong need ko i-apply para makabalik ng Canada? Usually, ETA lang po kung nakabalik lang yung gusto nyo at kung galing na kayo dito before. Yeah, you can apply for an ETA. ETA lang po. So, napakabilis noon. Usually, 1 day nga lang yun ang processing noon. And $7 lang yung cost. Okay. Ayan, meron siyang sinabi niya lang, sayang naman daw kasi yung offer niya. Yeah, siya yung may OINP offer. Okay. Oo naman, sayang talaga. Oo nga.
iklaro mo din sa iyong employer. Employer, yeah. Oo. I think that's the best way. Mag-usap kayo ng employer niyo. Kung nandun pa rin ba yung offer. Exactly. Yeah. Okay, Lily, thank you for that follow-up information. We move on. Ayan, follow-up information din ni Ms. Adele Ramos. My OINP application was submitted with a wrong knock code selected. If I ask my employer to correct it in the portal, will it give a bad impression sa IRCC or OINP if paiba-iba ako ng NOC Not code? necessarily. Lalo yan, sabi mo naman, mistake lang naman. Everybody makes mistakes naman. So, wag lang yung, siyempre, yung intentional na minali mo, alam mo na mali, iba yung ibang usapan yun. Pero kung mistake lang, dapat nga i-correct at hindi naman, hindi siya bad impression. In fact, kailangan nyo siyang i-correct as soon as possible. Once na malaman nyo nga may error. Para mas less yung inala sa inyo ni IRCC na minamanipulate nyo yung sistema. So far, wala pong problem dyan. Kung i-correct nyo lang naman yung maling NOC code, okay lang po yan. Okay, Adele, maraming salamat for that follow-up question. So, ayan, may follow-up question ulit si Lily. ETA po, hindi ITA. ETA. ETA. Electronic Travel Authorization. Yeah. Yan, kahit daw walang permit. Sorry, madaming tanong. Okay lang po yan. Tanong pa kayo ng tanong. May 10 minuto pa tayo dyan. Yes, so ETA po. ETA, yeah. Iba po yung ITA sa Yeah, ETA. iba po yung ITA. Iba po yun. ITA po, Invitation to Apply. Yung ETA po, yon sabi ni Attorney Jake, Electronic Travel Authorization. Okay? Maraming Huwag po kayo salamat. mahiyang magtanong pa. Ayan, wala na tayong tanong. Yes. Nag-usa na tayo. May 10 minuto May 10 minutes tayo pa po. Pwede pang magtanong yung gustong magtanong. Okay. Check natin yung mga iba pang questions na hindi natin nakita. Okay. From RM. Hello po. Anong magandang gawin kung ayaw ibigay ng former spouse ang address para ma-serve ang divorce paper? 3 years na po mahigit pero wala pong sagot pag tinatanong ang address. Yeah, magandang Ayan. tanong din yan sa divorce naman ito. No? So, hindi immigration. May kinalaman ito sa tinatawag na service kasi isa sa pinaka-requirement pag nag-file kayo ng divorce application, dapat ma-prove nyo na nabigyan ng kopya yung respondent, meaning yung ex nyo, nabigyan nyo siya ng kopya. Ang gusto ng court is yung tinatawag na personal service or special service na diretso bibigay sa kanya. And usually nga, pag nasa Pilipinas, mayroong pang additional requirement na dadaan sa Hague, under the Hague Convention of Service. Medyo technical na po yun, hindi na natin i-discuss. Pero ang bottom line is may particular requirement yung court. Ngayon, kung hindi nyo magawa yun, kasi katulad nga yan, hindi nyo na makita or wala na kayong communication, etc. Kailangan humingi kayo ng permiso sa court. Ang tawag doon, magmo-motion kayo. Hingi kayo ng permiso na pwede bang, imbis na personal service or kung ano man yung service na gusto nyo, pwede bang ganito na lang? So, kumbaga, like email. Kung may email kayo niya at alam nyo, active pa yung email at alam nyo, pag in-email nyo yun, makakarating sa kanya. Pwedeng hingi kayo ng permission para doon or pwede nga kahit sa messenger or whatever means na electronic na ang importante, makakarating doon sa respondent yung copy niyo. Pero again, kailangan nyo humingi ng permiso sa court and usually, pag hingi kayo ng permiso, papakita nyo rin sa court kung ano ba yung effort na ginawa nyo para mabigyan yung respondent nung application nyo doon sa tamang paraan. Kumbaga mag-effort muna kayo at pakita nyo sa court na nag-effort kayo bago kayo humingi ng permission na gumamit ng alternative service. Ayun. Okay, maraming salamat RM for that question. Ayan, may mga humabol na questions sa atin. Okay, sige, we start with May DS, N4W. Ay, pumanek. Wait, andito siya. Good afternoon, ma'am. And Attorney Jake, helping a friend. My friend is living together for 6 months now dito sa Canada with her partner. Gusto niya pong i-declare as common law partner sa PGWP application niya na gagawin niya ngayon. Okay lang po ba na i-declare niya kahit 6 months pa lang sila? Tapos may sinabi... Magandang tanong yan. Okay. Magandang tanong. Very relevant yung ganyan. Marami PGWP. nagtatanong. Kailan mo ba i-declare?
Sa immigration kasi, for sponsorship purposes, kailangan nga 1 year, di ba? So alam natin yun. So kaya ka nga nagtatanong, 6 months ba enough na? Pero ang masasabi ko dyan, i-declare nyo na din. Kahit gaano pa kayo katagal, kahit 1 month or what. I-declare nyo na common law kayo and i-disclose nyo kung gaano nakatagal yung common law nyo. Para at least may record na kayo. Kailan ba kayo nag-start, gaano na ba katagal yung common law nyo. So kung official na yon. Kasi kung tutuusin, yung common law, hindi naman talaga kailangan ng 1 year para masabing common law kayo. That's for immigration purposes or for any other purpose na nagre-require ng 1 year. Pero kung nag-start na kayo mag-live-in, common law na yun. Yun na yung definition nun. Yung common dictionary definition ng common law. Walang kailangang 1 year. Yung 1 year is imposition lang yun or additional document, requirement yon for immigration purposes. So yun lang, i-declare nyo na para at least na nasa record na nagsasama na kayo bilang couple. Whether i-grant yun or isama siya doon sa application, hayaan mo na si IRCC doon. Basta ang importante, alam nila kung ano yung sitwasyon nyo. Ayun. So, isama mo na May. Isama na ng friend mo sa PGWP. Okay. Maraming salamat for that question. Ayan, may follow-up information and question si Wilma. Hello po ulit. Si husband po, 3 months working sa new employer as forklift operator pero previously working as stock clerk supervisor. Magkaiba po ng NOC. Although part before ng job operates forklift, can he apply under OINP in-demand stream which requires 9 months experience? Magandang tanong din yan, Wilma. Salamat dyan. So yung pagpili kasi ng NOC, ang tanong doon, yung ginagawa niya ngayon, yung job description niya, na-meet ba yung requirement ng NOC na yon? Kung ano man yung gagamitin niyang NOC. In many cases kasi, yung trabaho ng tao, hindi lang isang NOC ang pwedeng ma-meet nun eh. So, pwede nga tayo mamili ng NOC for as long as na-meet naman natin yung requirement na yon. So, hindi siya, I would say, hindi siya manipulation or hindi siya misrepresentation. Ang importante is na-meet niya yung requirements dun sa NOC na yon, which is usually more than 50% noong nasa listahan nung NOC, di ba? May mga job, duties and requirements. Na-meet niya ba at least 50% nun? So kung na-meet niya yun, in terms of time, yung time spent niya dun sa trabaho niya, kung na-meet niya yun, pwede niyang gamitin yung particular NOC na yun. So yun lang ang take away natin dito. Yung job description natin, sometimes it meets not just one NOC code. Sometimes it meets more than one. So yun nga, in those cases, pwede kayong pumili ng NOC na gusto nyo. Ayun. Okay, Wilma, thank you for that question. We move on to Totally Sam. Hello po sa inyo. Sa case ng anak ko po, international student po siya dito ngayon. Pang last sem, may failed subject siya, so hindi siya nakatuloy sa OJT niya. Pwede po kaya siya mag-work. Choice po kasi for me, iba na pala yun. Na August 26 po, expiration ng student visa niya. Si Totally Sam. Kung hindi niya pa po matatapos yung program at kailangan niya ng extension, apply niya po ng extension. So kung halimbawa yan, ay medyo may kailangan ulitin or what, kailangan ng extension, yun yung magiging reason nyo dun sa application for extension. So valid naman yun. Ang importante talagang yan, nag-try naman siya, talagang hindi lang siguro pinalad, kaya kailangan niya mag-extend. So ibang usapan kasi yun na nabanggit natin kanina na nagkukunyari lang na estudyante, yung pala may ibang ginagawa. So I'm pretty sure hindi ganun yung situation nyo. Pero yun nga, kung talagang kinakailangan mag-extend kasi, well, kailangan niya para makumpleto niya yung program na yon, applyan niya lang po ng extension. Ayun. Okay, Totally Sam, thank you for that question. Ayan, may follow-up question si Adel Ramos. Choice po kasi for me between NOC codes for database admin or business systems analyst. Qualified po kasi yung job ko for both. Pwede yun. Yeah. Pero lately, walang draw si OANP for database admin. Okay. So, I think doing that for that reason might leave a bad
Teka, naputol. Bad impression siguro. Ayan. Ayun, it lead a bad impression. Yun nga. So, hindi po siya bad impression. Kayo na rin ang nagsabi na yung job nyo is qualified for both. But medyo technical yun. Baka kailangan usisain natin ng mabuti. Pero if you do meet yung dalawang NOC codes na yon, you can choose. At saka kung hindi nga, sa tingin nyo, hindi i-draw yung isa, di doon kayo sa mas malaki yung chance nyo i-draw. Hindi po yon bad impression. Normal po yon. Ganun din po talaga ang kailangan gawin. Yeah. Okay, maraming salamat Adele for that question. Ayan, we move on to the question. Nakahabol si Ian Chu, 3497. Good day, sir. Currently in Quebec, kaso no chance for PR. Wife ko po working sa bank in Manila. This Friday, dalhin ko na sila sa Quebec. Mas may chance po lumipat ng province for PR. Wife ko magiging principal applicant. And what possible pathway... Teka, nasa na? And what possible pathway po? Salamat, sir. Medyo mahirap sagutin kasi kailangan malaman ko yung buong sitwasyon ninyo. Yeah. Paano natin sasagutin yan? Kasi yan, marami nga pong pathway. Nabanggit na rin natin kanina, express entry, provincial nominations, RCIP. Yun yung mga pathway, and then pili kayo alin doon ang mas nararapat para sa inyo. Kayo rin po eventually ang magde-decide niyan kasi kayo yung gagawa ng paraan para ma-meet nyo yung requirements. So usually po kasi kami mga lawyer or mga consultants, we can only guide you. Pero yung kung paano nyo yun i-meet, it's really up to you. Ayun. Okay, Ian, maraming salamat for that question. Nagte-thank you si May Diaz at si Adele. Salamat din, Ayan, si Adele. Alam namin, suki ka na naman. Oo, si Adele, maraming salamat for the answers. We appreciate your work. Walang katapat na pera, ang peace of mind. Wow. Ay, salamat. Especially for us OFWs. Maraming salamat, Adele, for that kind words. At na-appreciate mo to. Okay, ayan, si Rico Obena, last question na po, attorney. Dito po ako nag-work sa Singapore. Oh, wow. Uy, hi sa Singapore. Ano po ang dapat checklist na sundin? Yung Philippines po ba or Singapore requirement? Ano oras na doon? Madaling araw na yata. Oo, 12 midnight. Hindi lang, siguro. Ayaw nga, 2 o'clock. Madaling araw na. 12 hour, yeah. So ano daw requirements? Yung Philippines ba o yung Singapore? For what? Checklist daw ng application siguro. I mean, he's working in Singapore. Ano yung checklist na kailangan niyang i-check for Philippines ba or for Singapore? Checklist ng alin nga? Mag-a-apply siya halimbawa for a visa or whatever. Okay. So anong country yung pipiliin niya? That's what from what I understood it. I think country of residence yan Yeah. Diba? Kung nasaan ka. So yun yung susundin mo na checklist. So kung ang residence mo ngayon ay Singapore, yun yung checklist na i-check mo. Okay, marami pong salamat sa lahat po ng mga nagtanong. Si Lily the Great, nasan daw ang office Sa natin? Young in Eglinton po, Midtown. Oo. Okay. Check nyo po yung website namin and all our contact information is there. Pwede rin po kayong tumawag sa aming phone na nakalagay po sa inyong screens right now. Okay? Marami pong salamat for joining us at magkita-kita po tayo ulit next Wednesday for another live episode of Immigration at Iba Pa. See you next week po.